Paano nga ba magbayad ng PLDT bill gamit ang GCash mobile app? By the way, kung first time mo sa channel na to at gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ito yung GCash app ko. Punta na tayo sa bills para makapagbayad. Na-save ko na rin yung PLDT bill dito. Pero kung wala pa kayo nasa-save dati, ang gagawin nyo lang ay pumunta sa either sa cable or internet or telecom. Sa akin sa telecoms, and then hanapin ko rito yung PLDT. Also, kung mapapansin nyo, kung sakaling hindi PLDT yung babayaran ninyo, meron pang ibang pwedeng bayaran dito. So, i-double check nyo na lang kung andito ba yung bill at gamitin ang GCash pang bayad ng bills. And also, kung mapapansin nyo, merong G-credit dito. Just in case na kailangan yung bayaran pero wala pa kayong pambayad, magagamit nyo ang G-credit para nga naman magamit for emergency purposes. At pinakita namin sa hiwalay na video kung paano nga ba ma-activate yung G-credit. Napakabilis lang niyang gawin. At kung babayaran mo siya on time, possible walang interest. And obviously, wala rin kayong penalty na kailangan bayaran. So, balik tayo. Bayaran ko yung telecoms. And then, piliin ko rito ang PLDT. Ito siya. Lagay ko rito yung amount. Para nga pala sa payment na to, may service fee na 7 pesos. Pero may ibang biller na libre yung pagbayad. Katulad ng Meralco, nung binayaran ko siya gamit yung GCash, libre lang siya. And this time, yung account number. Ito account number, makikita to sa bill na nare-receive natin monthly from PLDT. So, enter ko lang siya dito. And also yung email address. Kapag okay na, scroll up, tap yung next. I-double check kung tama yung amount. Mamimili ka kung ang pambayad mo ay GCash or G-credit. Since na-activate ko na yung G-credit, gamitin ko muna to. Papakita ko lang din sa inyo kung paano siya mag-reflect sa G-credit nga pala. And then, interest charge will start tomorrow pa. Pag sinap niyo yung question mark, about nga pala sa interest charges, based to sa number of days na nanghiram ka sa G-credit. So, tap ko tong okay. And then, sa bandang taas, tap ko yung next. I-double check na kung tama lahat ng info, especially yung account number. Ayaw nga naman natin na magbayad sa maling PLDT bill. May reminder din dito kung ilan yung natitirang G-credit mo. Sa akin, 300 na lang kasi ang na-approve sa akin na G-credit ay 2,000 pesos. Pero kung mabayaran ko kaagad yung 1,700, pwede ko ulit paggamit yung 2,000 for other bills or para sa iba pang pwede kong bilihin online. Proceed tayo, tap ko tong confirm. At payment received na. This has been processed and yung payment natin ay magpo-post or magre-reflect sa PLDT within 24 hours. I-download ko to para may proof of payment nga naman ako. I-close ko na to at pwede kong i-save ulit tong biller na to. So, halimbawa, save ko lang to. Save. Pwede rin mag-set nga pala ng reminder dito. Halimbawa, every 5th of the month. Na-save na siya. Pag kinlose ko to, pag pumunta ako sa bills, at dito na siya, nakasave na yung PLDT 2 na kakasave lang natin kanina. Close ko lang to. Dito sa loob ng GCash, sa transaction history, magre-reflect yung ginawa nating payment. Pero, hindi nabawasan yung balance ko. Ang mangyayari ay dito sa borrow, dito sa G-credit, dito nabawasan yung credit limit ko. Hindi pa siya nagre-reflect right away, pero pwede kayong maghintay ng few minutes para mag-reflect nga naman siya. Nung kinlose ko yung app at ni-reopen ko, andito na siya, 1,707. Ang credit limit ko na lang ay nasa 293. So, medyo malapit kanina, nasa 300 pesos. Hindi lang na-consider yung 7 pesos na service fee. Sa transaction history nito, makikita yung binayaran ko o pinagamitan ko ng G-credit. Kung babayaran ko rin to kaagad, tap ko lang yung pay G-credit and then 1,707. Tap ko yung next. Bali, ang ginawa ko ay parang pinaikot ko lang. Ginamit ko yung G-credit pero binayaran ko rin to agad ang balanse ko sa GCash since meron naman akong pera pa sa GCash ngayon. Also, may ma-receive kayong text about this transaction. I-download ko rin to as proof of payment pero yung nangyaring transaction is masasave din naman sa loob ng GCash. Punta ulit tayo sa G-credit at sa transaction history sa bandang taas o sa bandang baba pala, andito yung ginawa nating transaction. 1,701 pala yun na-type ko kanina. That's why may naiwan pala akong 6 pesos na dapat pang bayaran sa G-credit. So for now, hayaan ko na lang muna yan. Ang pinakita ko lang naman ay kung paano magbayad ng PLDT bill. Pwede nyo i-take advantage yung G-credit dito or yung balance nyo sa GCash. Pero again, ang purpose ng G-credit ay for emergency purposes, kaysa nga nang magkaroon ng disconnection, kaysa nga nang malate sa payment,
Mas maganda na bayaran na to agad at pwede nyo magamit yung G-credit ng GCash for those emergency cases. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check itong nasa baba. Sana makatulong at see you sa mga next videos. Bye-bye!